kung kakasuhan niyo ako, kayong lahat, willing po ako na magpa-lie detector test. At pag napatunayan sa lie detector test na ina-admit po ng korte yan, tinatanggap po ng korte ang lie detector test. Yan po magpatunay, sir. Hindi ko kayo pipiliting maniwala sa akin. Puntahan niyo yung sementeryo. Gagawin po natin. Galitin po, tangina ka. Welcome back to my channel mga master. This is Master G. Ito na naman, ngayon, i-react lang po natin kahit wala po tayong mga vlog ngayon sa sementeryo. Yung mga na-discover nating pictures po na nakita natin sa sementeryo, meron na pong ibang kumontak sa akin. Alam mo ba kung sinong binangga mo? Alam ko raw ba kung sino binangga, diba? Ngayon, binidyo ko po yung sarili ko. Disclaimer, ito pong pag-upload ko na ito ay para lamang din po na hindi po manira ng kahit sinong tao. Ito po ay para sa akin din po dahil medyo natatakot din po ako ngayon dahil parang ang nangyari, parang basta panoorin niyo po itong video na ito at meron din po itong pagmumura din sa akin. Kaya ako din naman i-share sa inyo dahil imbis na magpasalamat na lang po yung kung sino yung na-discover ko na yon, hindi ko na po babanggitin. Ano pa po parang ako pa po yung pinagbibintangan. So, sa tagal na po nating pagbablog sa sementeryo, 2 taon na po, never po akong gumawa ng story at kukuha pa ako ng mga picture kung saan-saan para lang po sa content na ganyan. Una-una, hindi ko na po kailangan magpaliwanag. Kahit po umabot tayo sa kasuhan, kung kakasuhan po nila ako, sige, kaya ko pong harapin yan. At paninindigan ko, nandito po yung mga files ko, yung mga videos ko na naabutan ko na sa sementeryo. So, sabi ko sa kanila, i-react muna natin. Ito yung galit na po agad yung tatay nung isa doon sa nakita po doon sa pictures. Hello po. Yan. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko? Bakit kailangan ko po ibigay sa inyo yung ano ko kung nasaan po ako? Ano po bang problema? Yan. Makinig po kasi kayo. Ay, ikaw yung makinig. Sir, ako po, wag niyo po sana akong pagbintangan na gumawa ng content. Yan pong mga pictures nyo, nandun na po sa sementeryo, kahit pumunta po kayo, ang dami pong pictures doon. Bakit po sa akin yung sinisisi yung mga ganyan? Nakita ko na nga po doon yung sa cemetery. Yung isang picture nga, meron pang emoji. Parang upload sa Facebook. Ay, wala po akong alam dyan. Nakita ko na po lahat Sinut yun. out mo pa nga yung isa? Yan. Wait lang guys yung sinasabi niya picture daw na ano ko raw, na upload or yung shinout out ko daw yung isa. Unang-una, hindi raw po niya pangalan yung nandun na nakasulat yata doon sa pictures na yun. Unang-una po ganito. Lahat po ng nandun picture, kahit saan ko po nakita yan doon sa sementeryo, sa mismong krus na yun, ay lahat po yan ay nandun na. At wala akong idea kung saan nila kinuha yung mga pictures or mga ano. Mag-aaksaya ako ng panahon para lang dyan. Alam nyo, mga master, ang hirap ng kalagayan ko na ako yung pinagbibintangan, imbis na magpasalamat na lang sila at na-discover yung mga larawan nila na dinala doon, hindi raw sila naniniwala. Hindi ko kayo pipilitin. Pero, bakit kailangan umabot sa pinipilit ninyo na gawa-gawa ko lang yung content? Pakinggan nyo Natural, ipapakita natin yung mga pictures. Paano nyo malalaman na nandun kayo sa cemetery? Bakit mo sinout out yung isa? Nakasulat po yung pangalan nila doon. Yung mga pinakulang po kasi yun, sir. Hindi nyo po kasi ako naiintindihan Kaya ko po pinakita. Hindi nga yun ang pangalan ko. Kaya ko nga po. Pangalan ko Sir, makinig ka po muna sa akin. Kaya ko po pinakita lahat ng mga pictures doon para ipanawagan na nakita ko doon sa sementeryo. Siyempre, sino ba naman pong bobo ang alam niyang makakasuhan siya? Bakit niya ipapakita yung mga pictures ng mga tao para lang sa content? Alam po. Yan. So, medyo na kasi kami nagkakainitan na dito dahil may mga hindi na rin ako na-i-record nun. Sino nga naman, 'di ba, ang tanga or bobo na maglalagay ng content o ng tawag dito ng pictures na wala kang idea kung saan ka kukuha ng picture. Ano yung randomly, maghahanap ka lang sa Facebook, tapos yun na. Hindi po ganun. Huwag niyo pang ipagpilitan sa akin na ako po ay para lang sa content, kumita ng pera na sinasabi ninyo na ginawa ko yan. Dahil mulat sa pool, alam na po ng mga subscriber natin yan. Alam ko po yung batas natin dyan. Ang point ko dyan. Yan. Sinabi ko, alam na po natin yung batas dyan. Siyempre, di ba? Alam naman natin yung batas tungkol dyan sa mga Privacy Act, sa mga pictures na yan. Na ako, pero nakadepende kasi yung batas Hindi po lahat ng porque nakita mo kasi sa isang public na lugar, yung mga pictures. Cemetery is public. Sa public cemetery ko po nakita. So ngayon, yung mga nagtatanong kung saan, wala naman akong choice kundi sabihin, dahil ako po ang naiipit dito.
Ako yung mismong sinisisi ng pamilya na inilabas ko yung litrato nila. Eh, wala raw akong pakialam, wala raw akong karapatan o ano. Sir, ipanawagan ang mga larawan na nakita po doon sa sementeryo. Yun lang po yun. At ako po, matagal na po akong vlogger. Naka MJS na nga po ako 2 taon nang Ako naman, kaya naman nasabi ko na naka-MJS na ako, baka hindi nila ako kilala or what, or hindi nila ako nasusubaybayan. Kasi yung unang part ng KMJS sa akin, yung nakita ng mga pictures din, ipinakita ko din lahat yun para ipanawagan. Supposedly, yung iba doon, unfortunately, ay patay na daw. Oo. So, parang late ko na nga na-discover yung mga pictures sa bungo nun. Unlike naman dito, is, bago lang daw yung mga larawan na nakita doon. Alam mo ba, Lods, bata pa ko yun bata pa ko doon sa picture na yun. Sir, kung ano man po yung mga nakitang pictures doon, wala po akong alam doon. Sasabihin ko po sa inyo, naniniwala po ako sa sinasabi ko po sa inyo ng buong puso, hindi po ako manlulokong tao. Nandun na po lahat yun, nandun. Imbis na magpasalamat na lang tayo. Meron emoji na... Ay sir, wala nga po akong kinalaman. Yung mga picture do, bakit may emoji? Bakit akong tatanungin nila? Kung may mga emoji yung mga picture na yan, kung ano-ano yung mga nandyan, yung iba in-screenshot sa kung saan-saan, galing pa sa TikTok yung iba. Bakit hindi nila alamin? Hindi, yung magbibintang sila sa akin for the sake of content, ang nakakasama ng loob, ako na tumulong, ako pa yung mamasamain eh. Kaya next time talaga mga master, kung may madidiscover akong ganyan, pasensyahan, hahayaan ko na lang, hindi ko na po talaga sila tutulungan. Kasi lalong-lalo na ganyan. Although hindi naman po lahat, nagalit, pero dalawa na yung nagalit. Yung isang babae din, nagalit din at nag-PM sa akin, kakasuhan daw. Sige po, willing ako. Kung kakasuhan niyo ako, kayong lahat. Willing po ako na magpa-lie detector test. At pag napatunayan sa lie detector test na ina-admit po ng korte yan, tinatanggap po ng korte ang lie detector test, ay pasensyahan tayo. Yung pagbibintang nyo sa akin, kakasuhan ko naman din kayo. Oo, ako naniniwala ako sa sarili kong wala akong kasalanan dahil wala po akong ginagawang mali. Ang nais ko lang makatulong, pero gagawan nyo ako ng story na pagpipilitan nyo na dahil din sa mga buwisit na ibang vlogger dyan, na nadadamay kami na mga legit. Nadadamay kami ng dahil sa inyo na gumagawa kayo ng mga fake content sa cemetery, sa mga kung saan-saan, lalong-lalo na yung related sa akin, para lang po yung iba madadamay din. Kaya wala na pong tiwala ang ibang tao na dahil po sa inyo. Utang na loob, huwag na kayong gumawa ng fake content. Katulad ng sa akin, iniisip nila, ginawa ko to para pagkakitaan. Kahit harap-harapan tayo, ipakita ko lahat ng video nandito sa akin. Yung mga files ko na nandito, yan, yung mga cards ko, yung mga video, hindi ako nagbura kahit wala na akong storage. Nandito lahat. Yan. Nandyan lahat ng mga ebidensya ko na naabutan ko na po yung mga larawan doon. So, nasa sa inyo, kung hindi nyo pa rin ako paniniwalaan, pero kung kakasuhan nyo ako, sige, magkasuhan po tayo. Ganun lang yun. Pag napatunayan sa lie detector test na ako, nagsasabi ng totoo, humanda rin kayo. Ngayon, tatakot-takutin nyo ako dito. Pakinggan nyo guys ha. Minura pa ako eh. Sa mga emoji, wala po kong alam dyan. Sa mga pictures na nandyan, kahit pumunta kayo, nandun pa po yung mga pictures. Ang dami. At yung mga sulat kamay nila ay magkapariha. Sir, ganitong gawin nyo po. Yung mga sulat kamay daw. Kahit ipasulat nila sa akin yun, hindi nga magtutugma eh. Or kahit sabihin mong inutos yun or what. Ano naman mapapala ako? Diba? Ano naman ang ano ko dyan na kumuha ng mga larawan sa kung saan-saan. Nakita ko na nga doon sa mismong sementeryo lahat ng mga pictures na yan. At every time na ginagawa ko yun, ipinapakita ko sa video, lagi kong sinasabi, disclaimer po. Itong mga larawan, nandito na po sa sementeryo, nandito na po yan, wala na po akong kinalaman dyan, dahil naabutan ko na po yan. So, lahat pala ng bagay, pag naabutan mo na sa isang lugar, scripted pala. Diba? Magtanong po kayo. O yan, marami po doon punit-punit pa, kahit kayo na po ang pumunta. Yan, ipinagkakalandakan ko po yung sementeryong yun, parang awa nyo na, para din po sa ikalilinis ng ano ko, para din po open ako, makipagtulungan kung sino man ang gumawa niyan. Dapat nga po pinaglalagyan ng CCTV yung sementeryo na yan dahil hindi po birong ganyan yung mga larawan. Abangan nyo po, meron po dalawang sa atin na interview natin na lumantad po sila at handang magbigay ng story nila at nagpapasalamat po sila ng buong puso. Yan, shoutout po kay Ma'am Jessel at kay Sir Jemboy. Kahit po nasa Iloilo si Sir Jemboy nang kinulam daw, siya po yung nilagay sa Rosario. Namutangi po yung, kahit nagtaka siya bakit nandun yung sementeryo, namutangi po yung napanood niyang video na alam niya, nakikita niya naman sa video na hindi po scripted yung video na yun. At ito pa, shoutout din kay Ma'am Irish, oo,
Dahil isa ka sa naging tulay para makausap ko din ito, mapaliwanag ko yung side ko, subscriber din pala kita ng 2 taon na at alam mo yung mga content ko. Kung sa loob po ng 2 taon, di sana puro gantong content na lang din ang gagawin ko, di ba? Kailan lang naman ako nag-upload nito bago mag New Year. Kung puro ganitong content ko na paninira ng tao o pang ng mga pictures kukuha ko anywhere. Alam kong may kaso po 'yan. Hindi po ba kayo nag-iisip? Nasasabihin niyo sa akin kakasuhan niyo ako? I-check nyo po. Kayo na po magpatunay, sir. Hindi ko kayo pipiliting maniwala sa akin. Puntahan nyo yung sementeryo. Wala po akong mapapala kung gagawa po tayo ng story. Ang gusto ko lang po makatulong talaga. Sir, ako po, matagal na po akong vlogger. Registered vlogger po ako ng Pilipinas. Yan, sinabi ko na rin po guys, para po aware din sila, baka sabihin nila, ako'y basta-bastang vlogger lang. Registered po sa YouTube, ang YouTube natin sa BIR at sa Pilipinas na meron po tayong Master Gala vlogging, parang ano po siya registered po siya. So, meron po siyang karapatang mag-vlog. Oo, sasabihin ko po, saan mang sulok ng Pilipinas. Pero pagdating nga po dito sa mga pictures na nakita natin, pinapaliwanag ko sa inyo, ay naabutan na po natin yan nandyan na sa cemetery. Pumunta po kayo doon para po malaman ninyo, makita nyo lahat ng pictures, hindi lang po kayo. Marami po ang nandoon. Bakit alam mo maraming picture doon? Sir, nag-iikot nga po ako ng sementeryo. Nakita ko na nga po doon. Nag-iikot po ako ngayon. Lagayan po ng buto kasi yon. Yung mga pictures na Tinatanong nila bakit daw alam ko maraming pictures doon. Ikaw sir, tatanungin kita, bakit mo hahayaan na nandun yung mga larawan nyo sa sementeryong yun? Imbis na magpasalamat kayo sa akin na na-discover ko nandun yun, bakit nyo hinayaan na sinong gumawa sa inyo, di ba? Hindi pwedeng ako. Dahil unang-una, sinasabi ko sa inyo, public cemetery, hindi pwedeng hindi makita. Napakakalat. Kung ilalagay ko dyan sa screen, yung itsura o yung mapapanood ninyo, kitang-kita po nandun yung mga larawan, pinagpunit-punit. Sino bang hindi maiintriga na bakit magtataka ka? Siyempre, hahalongkatin mo yun nandun. At doon na nga nakita lahat ng mga pictures na nandyan, yung mga nasa telang itim. pictures na nandun, kahit po itanong niyo si Ma'am Irish, alam niya po yung content ko. Matagal na po siyang nakasubaybay sa akin. Subscriber ko po siya. Kamag-anak nila tong Itanong Irish. niyo po si Ma'am Irish. Kausapin niyo po Yun si yung Ma'am nag-PM Irish. sa akin para malaman. Alam niya po yung vlog ko. Matagal na. Ako, sir, kahit yung buhay ko nakataya, inilahad ko lahat ng mga nasa pictures para ipanawagan. Tapos bandang huli, parang ako pa yung ginagawa ng kwento. Ako pa yung parang sinungaling eh. Sa totoo lang, sir, alam ng Diyos po yan. Hindi po ako ganong tao. Mabuti po akong tao. Hindi po ako aabot ng 700,000 sa YouTube kung masama po akong tao. Ang point ko dun guys kaya ko naman din nasabi yung sa 700,000, syempre proud po ako nun dahil marami nagtiwala. Syempre kung ikaw pangkaraniwan ka lang ba nandiyan lang na nakikita nila walang kwenta yung content mo o walang di ba hindi sila nagugustuhan o kayo mga master, hindi ako magiging proud na ganyan umabot tayo ng ganyan. Hindi po to sa pagyayabang. Baka sabihin na naman ng iba. Yun lang po, sir. At na-videohan, kailan? Anong pizza, anong araw? Nandito po yung mga kopya. Kung gusto nyo makipagkita sa akin, ibibigay ko sa inyo yung kopya ng mga video. Para sabihin nyo na hindi ko gawa-gawa yung video na yun. Walang cut. Nandito, hindi naka-edit ang mga video. Kompleto. Okay. Taga saan po kayo? Taga po ako. Nandito po ako sa Davao City ngayon. Sa Davao City ngayon? Sa Yes po. Po ako. Malapit po ako sa Buhangin. Buhangin? Yes po. So taga Davao ka nga, hindi ka taga Maynila? No, I'm from Bulacan. Yung driver's license ko pwede kong ipakita. Ayan guys, so nung una kasi sabi ko taga Manila. Dito kasi sa Davao, pagka sinabing Manila, kasama na dyan yung Bulacan, Cavite. Ganto dito sa Davao. Bago ko ma-discover yung mga larawan na yan. Sa Buhangin, anong address? Sir, ganito na lang. Kung gusto niyo pa makipagkita po kayo sa akin sa... Tinatanong nila yung exact address ko, which is I can't give. Hindi po natin pwedeng ibigay yun, lalong-lalo na hindi naman natin sila kilalang nandito. Let's say, hindi natin masasabi, di ba? Kasi yun nga, parang galit nga sila Bakit ko ibibigay yung address ko? Kung gusto ninyo, nandun tayo sa police station. Pwede kong kahit ako na po mag-provide ng sarili kong affidavit. Pwede po ako mag-provide ng akong gagastos ng sarili kong abogado at lie detector test. Pero pag napatunayan po na nagsasabi kung totoo, ako po ang magkakaso kung sino man ang dapat kasuhan.
police station para po doon ko ipakita lahat ng video. Kasi baka sabihin nyo edited lahat po yun nandun na Tsaka sir, ganito po, imbis na lang po na magpasalamat kayo sa tao, bakit po parang ako pa yung sinisisi Kasi ang hirap po kasi sir, maniwala po kayo o hindi. Ako po yung nababaligtad dito Ako po yung, sinasabihan nila ng dahil lang daw po sa content. Wala namang, ng dahil lang po sa viewers. Anin ko po ba yung viewers sir? Sa totoo lang, marami na po akong ipon sa YouTube. Ang gusto ko po, kung tutuusin, mag-stop. Okay. Ba't alam mo mag-alis ng sumpa? Sinunog ko na po yun sir para po mawala ng Teka lang, bakit daw alam kong mag-alis ng sumpa? Oo, wala akong alam sa mga sumpa-sumpa na yung pag-alis-alis. Ginawa ko na lang po, kung papanoorin niyo po yung part 1 niyan, ay tawag dito, binalikan ko na lang yan Yan yung mga nauna kong nakuha. Kumbaga yung mga naiwan dyan, binalikan ko. Actually, marami pa pong mga pictures doon. Iniimbitahan ko po lahat ng vlogger na pumunta kayo doon para po at least makita ninyo na ako, hindi ko gawa-gawa yung mga ano na yan. Nandun na po yan. Ang nangyari kasi parang, teka nga. Dahil bumabagabag nga po sa akin, pati po ako Yon, sabi niya, bakit daw inano ko yung alam ko yung sa sumpa. Unang-una, wala nga po akong alam. Sinunog ko na lang po yung mga pictures dahil may bumabagabag po talaga sa akin. Pati po yung mga nandoon, which is naabutan ko na rin, may mga nasunog na ring iba. Oo, nasa video po yon bago ko pumunta doon. Tapos yung itim na rosaryo, yun talagang target kong sunugin. Hindi ko naman alam na meron pa palang naiwan ng mga larawan doon. Nakaramdam ng kung ano-ano, minsan umiinit yung katawan ko, mula po nang na-discover ko po yung mga yan. Totoo yan guys. Ako po yung binabalikan sir, sa totoo Oo, lang. totoo Ako po yan. Masama din pakiramdam ko. Tinitira po ako ng mga kung sino man ang makukulam dyan. Nagalit sila dahil nga nabulgar yung mga ganyang ginagawa nila. Pero inyo sir, yung mga pictures sa bungo, nag 8 million po yun sa YouTube. 8 million po yun. Nag 8 million views po yun sa KMJS. Napatunayan po ng KMJS na totoo yung vlog ko. Doon pa lang po sir bakit ako manloloko ng tao kahit papaano kilala ako naman, ko hanggang ngayon matagal ko nang inuutang na loob sa KMJS din yun yung pagkaka-discover sa akin kasi pinatunayan doon na talagang legit yung vlog natin. Bakit po ako manloloko ng tao? Alam mo sa ginawa mo? Ito yung tatay. Sa ginawa mo yan, pwede kang makasuhan namin. Kaya nga po, pwede nga po talaga. Pero ako po, sinasabi ko sa inyo, nakita ko na po doon yung mga larawan. Wala po akong kinalaman, kaya nga po binabanggit ko lagi sa video, nung nagbibideo ako, sabi ko, ayan guys nandito na yan, sa sementeryo na yan, naabutan ko na. Siyempre, ang problema po kasi, kung hindi kayo maniniwala, nasa sa inyo na po yun, hindi ko kayo pipilitin. Pero ako, kung babae po nag-comment sa post mo, sa video, oo nga sir marami po. Sir, hindi mo na-replyan. hindi. Okay, kasi sabi ng babae, kilala niya yung tao yung nasa picture. Ayun po. Hindi mo na-replyan. Sino po doon sir? Yung nakita ko lang, nabasa ko lang. Actually sir, sa dami ng nag-PPM, hindi po natin agad yan masasagot. Ngayon, kung gusto nyo po ng katunayan, ng katibayan, nandito po lahat ng video na walang edit, ipapakita ko po sa inyo na naabutan na po natin yan sa sementeryo. Hindi po ako gagawa ng ikakasira ng pangalan ko para lang po dyan sa content na yan. Dahil halos mag-1 milyon na po yung nagtiwala sa akin sa YouTube. Sige, magkita lang tayo sa husgado. Opo sir. Oo, ipakita nyo na lang po sa akin yung mga video nandito po na naabot. I-screenshot ko. Opo. Yung mga larawan po sir, wala pong problema. Mga picture mo. Opo. Tingnan nyo, antayin nyo Screenshot ko yan. Sige po sir, kung dyan po kayo masaya, wala po akong magagawa dyan. Imbis na natulungan ko po kayo, parang ako pa yung minamasama. Diba? Anong tulong? Sir, sino ba naman, sir ganito, sino ba namang matinong tao ang maglalagay ng mga larawan doon sa sementeryo? Tatanungin kita sir. Alam mo ba? Ikaw tatanungin ko. Alam mo, bakit may picture ang anak ko dyan sa Davao? Sir, bakit sa akin yung tinatanong? Nandito lang sa... Ito, bakit may picture yung anak niya sa Davao? Unang-una, kahit sa Facebook po or saan man nakita yung mga pictures nyo, kahit saang lugar po yan, pwede po talagang, kung yung talagang may galit dun sa anak nyo or kung sino man, pwede po nilang gawin niya. Pwede silang kumuha ng pictures kasi kilala nila bakit alam nila yung pangalan, which is sabi nyo din na parang mali yata yung ng pangalan doon. Wala na po akong kinalaman doon.
Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga larawan na naabutan na natin sa sementeryo. Kung maniniwala kayo, hindi, sige, game. Game ako dyan. Papaliwanag ko yung side ko sa korte. Sa korte tayo magkita. Pag napatunayan naman po sa lie detector test, kasi wala naman akong laban eh. Anong ilalaban ko? Naabutan ko na doon. Pwede nyo naman sabihin na ginawa ko na yun doon. Kinat ko yung video, ganyan-ganyan. Lie detector test tayo. Pero pag pumasa ako sa lie detector test, ako naman po magkakaso. Ganun lang yan. Pagka ako naman po magkakaso sa inyo. Lalo na yung pagmumura nyo dito sa akin, naka-record to. Di uro yung anak ko. Ay, sir. Oral defamation po ito. Kinuha mo yung picture na nakita ko. Yung picture na nakita ko, may emoji. May katunayan po ba kayo, sir? Baka pwedeng ako... Yung pangalan ng anak ko, yan ang pangalan niya sa Facebook. Pero Sige, sir. Ganito na lang. Para gusto nyo magkasuhan tayo. Pag napatunayan ko po sa inyo na hindi po, anong gagawin po natin? Kung galitin po, tangina ka. Ay, huwag nyo ako minumura, sir. Ako po, biktima din. Biktima din po ako. Biktima? Anong biktima? Klaseng biktima ka? Ha? Kami ang biktima, hindi ikaw. Kasi nga po, hindi nyo ako pinapaniwalaan, sir eh. Anong gagawin Talaga hindi sila. Wala, kasi yan klase ng tao ganyan klaseng tao. Demonyo yan. Yan. Demonyo po talaga yung mga nagsisinungaling, sir. Yung ganyang klaseng Mamatay na tao. po yung mga Ibig sabihin, nagsisinungaling. ang tinutukoy niya rito ako. Yan, may kaso po yan ha. Yung mga sinabi niya sa akin. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, sir, hindi po ako sinungaling. Nandiyan po lahat ng mga ebidensya ko. Nandito lahat. Demonyo daw yung ganyang Anong klase. ebidensya mo? Nandito po lahat ng video. Yung mga video na walang edit, nandito po. Yung video mo, save ko yan. Opo, Gawa mo lang. hindi ko po gawa-gawa. Gawa-gawa ko. Viewers mo, at saka Hindi. makapira ka. Nagkakamali ka. Para dumami the viewers ko. Sir. Para dumami raw ang viewers ko para magkapera ka. Diyan pa lang, sir, pwede kitang kasuhan dyan. Dinirekta mo akong pagbintangan. Diyan pa lang may kaso ka na, sir. Tatandaan mo. Sige, kasuhan nyo ako dun sa pictures. Pasensyahan tayo, sir. Ako din magkakaso sa inyo. Minura nyo pa ako. Sa totoo lang, nagkakamali. Nagkakamali po kayo. Yun daw ang totoo, ha? Sige. Alam mo ba kung sinong binangga mo? Wala po akong pakialam dahil sa totoo lang, sir, wala po akong kasalanan. Alam mo ba kung sinong binangga mo? Alam ko raw ba kung sino di ba? Naghahamon. Alam mo ba? Sige, Tanungin sir. mo. Sir, magpakilala po kayo. Di ba? Tanungin mo. Magpakilala po kayo, sir. Hindi naman niya, ayaw niya naman magpakilala kung sino siya. Ikaw ang magpakilala sa amin. So binaba ko na para wala na ring Naiintindihan ko po, sir, kung bakit ganyan yung reaction ninyo. Pero ako, buong puso, sinasabi ko po sa inyo, hindi ko sisirain ang pangalan ko kung kayo lang din. At kung sino man ang nakita ko sa pictures doon. May reputasyon po ako sa sarili ko. Totoong tao ako. Alam ko lahat ng mga sinabi ko, lahat po ng niyang kaya kong patunayan na naabutan ko na yung mga larawan na yan sa sementeryo. So, nasa sa inyo yan, di maniniwala. Pero once na ako naman, sinira nyo din sa tao or pinagkakalat nyo na gawa-gawa lang yung content ko. I make a legal action. Hindi po ako natatakot. Magkasuhan tayo kung magkakasuhan tayo. Walang problema. Magbabayad ako ng abogado ko. Kung sa tingin nyo, yung mga larawan na yun, akong may gawa, ako ang nag-imbento na nandoon, nagkakamali ka. Yung mga larawan na yun, kahit puntahan nyo, marami pa pong nandoon sa Davao City, na pakilinis naman po yung sementeryo, pakitignan, pakicheck, kasi napakarami pong nandun na. At may mga magpapatunay din na naabutan ko na po yung mga larawan doon po sa dalawang sepulturero. Dalawa sila na witness ko. Handa rin silang mag-witness sa akin na unang araw pa lang ng pagpunta ko nandun na yun. At naabutan nilang nandun ako mag-isa na kinakalkal ko yung mga larawan doon. Dahil nga nakita talaga dyan sa krus yung mga nakakalat-kalat dyan na larawan. At yun guys, maraming salamat. Prayers po. Alam ko, hindi ko naman po intensyon na ipakita lahat ng nasa larawan. Kailangan lang po talaga para manawagan Kasi kung ako man, larawan ko, bakit nandiyan sa sementeryo, di ba?
wala naman akong ginawang masama. Pero depende na lang sa inyo kung alam niyo sa sarili niyo kung may ginawa ba kayo o wala. Pero dapat wala po dapat sa sementeryo yung mga pictures natin. At iyan po ay ginamit po sa kasamaan. Paniniwala ko po yan. Yun lang guys, maraming salamat. At sa susunod po na if ever makaka-discover tayo ng mga larawan or what, next time, siguro pinakamaganda, ipopost ko yung picture or bago ko makita doon, dapat meron akong kasamang witness next time. Pero at least nung mga nauna naman, meron naman talaga nakakita sa akin na magpapatunay din na nandun na yung mga yun, naabutan ko na. At kahit yung dumalaw doon. So nakakalungkot man, pero sa susunod na may ma-discover man tayong ganyan, siguro kung ipopost natin is, at lalo't may pangalan, susubukan natin munang kontakin yung mga nandoon, kung sino sila, bago natin i-post sa YouTube. At saka pa lang natin tatanungin kung willing po ba sila na i-post natin. Pero hindi, panawagan po kasi yun eh, which is nakita natin sa public cemetery. Thank you and God bless you mga master. Magandang araw.